Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tio Suad. Taong 1960, Salvacion, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira si Tio Suad sa bahay ng kanyang kapatid na si Andres. Halos mag-iisang dekada na rin siya doong nakatira, magmula noong namayapa ang nanay nila. Hindi naman siya gaanong nahihiya sa kanyang kapatid. Gawa ng noon pa man, nangako na yun sa kanya na kahit may asawa na ito, tutulong at tutulong pa rin yun sa kanila sa kahit na anong aspeto. Napakabait ng kapatid niyang yon. Sa puntong lahat ng ginagawa niya sa buhay, ayos lang. Uminom siya, wala yung problema. Kahit anong bisyo, ganun din. Basta siguraduhin niya, may panggasto siya sa kanyang sarili. Hindi rin siya obligadong magbigay ng ambag sa bahay. Basta bay, kapag may pagkain, wag na wag siyang magrereklamo. Ayaw kasi ng kanyang kapatid ang ganoong ugali, gawa ng pakiramdam nito, naliliita ng pinapakain niya sa kanyang kinikita. Upang maiwasan ng ganon, iniiwasan na niyang magreklamo pa. Alam niya kasing lahat naman ng tao ay may hindi kaaya-ayang pag-uugali, kaya imbis na kontrahin ito, mas mainam na sabayan na lamang yon para wala ng gulo. Dahil sa matanda ng ilang taon nitong si Andres, yun palagi ang nasusunod sa kanila. Ito ang nagdidikta ng kanyang mga gagawin, lalong-lalo na pag nasa trabaho. Ayon kay Suad, isa sa kinagagalitan niya sa kuya niya ay yung pagiging mainiti ng ulo nito. Yung tipong kapag hindi maganda ang nararamdaman nito, wala kang karapatan na yon ay kausapin kahit gaano man kaimportante ang mensaheng dala mo. Pagtatapat pa niya na dahil sa pag-uugaling yon, ilang beses na rin silang nagtalo at nag-away. Muntik-muntika na nga siyang lumayas sa pamamahay nito. Mabuti na lang pinigilan siya ng asawa ng kapatid niya. Dagdag pa ni Suad na mabisyo rin ng kapatid niyang yon. Kaya kapag nakikipag-inuman ito sa baryo, halos abuti na yon ng hating gabi sa bahay ng kanyang barkada. Wala itong pakialam sa mga anak nito na para bang wala yung sariling pamilya. Dahil sa ganun itong pag-uugali, paulit-ulit naman niya itong pinapaliwanagan ukol sa mga bagay na inaakala niyang tama. Subalit, imbis na makinig sa kanya ang kanyang kapatid, papiloso naman yung sumasagot sa kanya. Ani nito, walang karapatan si Suad na pagsalitaan niyo ng ganon dahil nakatira ito sa kanyang tahanan. Mariin din itong inilahad na kahit anong gawin niyang pagpapaliwanag, hinding-hindi ito susunod sa kanya. Dahil sa mga naging rason nito, wala naman siyang nagagawa kundi yon ay hayaan. Halos gabi-gabi na nga noon nag-aaway ang mag-asawa hanggang sa dumating ang puntong narindi na siya at pinili na niyang magpatay mali siya. Wala na siyang pakialam noon sa kanyang kapatid at ang tanging importante para sa kanya noong mga oras na yon ay ang makapag-ipon at makaalis sa mismong tahanan nito. Akala niya madali niyang makakalimutan ng lahat ng pinagsamahan nila. Pero 2 araw bago siya umalis sa pamamahay nito, napansin niyang para yatang wala sa sarili yung kanyang kapatid. Bukod kasi sa hindi yun gaanong nagtatrabaho, palagi na lang itong tulala tapos hindi makausap. Yung asawa nito, halos umapoy na talaga noon sa galit, ngunit di pa rin ito nakikinig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
Halos umabot na sa hiwalayan ang kanilang pinag-aawayan. Imbis din na mabahala ang kapatid niya, tinatanguan lang nito ang kanyang asawa na para bang wala yung pakialam. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala munang niliban ni Suad ang kanyang planong lumayas. Ayaw niya naman kasing umalis nang nasa ganoong estado ang kanyang kapatid. Gawa ng kahit bali-balik ta rin man ang mundo, alam niyang napakalaki ng naitulong nito. Isang gabi, nang magkaroon na siya ng lakas para yon ay kausapin, matyaga naman niya yung hinintay sa labas ng bahay nito. Mag-aalas 9 na noon pero di niya pa rin nakikita yung anino ng kuya niya. Akala nga niya noon, hindi na yon darating, ngunit pagkaraan pa ng ilang minutong paghihintay, dumating ito kasama ang isa sa matalik nitong kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, napansin naman noon ni Suad na parabang pasuray-suray ito sa paglalakad. Animoy, wala din yun sa kanilang mga sarili dahil sa matinding pagkalulong sa alak. Kahit alam niyang hindi sila makakapag-usap ng formal, pinili niya pa rin gawin ang kanyang nais mangyari. Sa isip-isip niya, wala naman doong mawawala kung susubukan niya. Naniniwala rin siyang kahit lasing ito, naririnig nito ang mga bagay na hangad niyang iparating. Sa paglapit naman ni Andres sa kanyang kinaroroonan, agad namang lumapit ang kaibigan nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Oy Suad, ikaw na ang bahala sa kapatid mong to, ha? Ay nako, wala talaga yung kadala-dala. Pagpasensyahan nyo na lang. At nga pala, may nakaaway ang matanda sa baryo kanina. Pakisabi na lang din sa kanyang asawa." Matapos naman yung mailahad ng kaibigan nito, agad naman itong ipinagtapat sa kanya na sinapak ng kanyang kapatid ang matandang yon. Wala naman yung kaso kung iisipin. Ang problema, yung matandang napagdiskitahan ni Andres, kuno-kunong aswang sa lugar nila. Labis ding nabahala doon ang kaibigan nito sa kadahilan ng imbis na lumaban o sumagot ang matanda, tahimik lang yung naglakad papalayo habang pinupunasan ang dugo nito sa bibig. Dagdag pa nito na kaya yun napagdiskitahan ng kuya niya ay dahil sa pabalik-balik yung dumaraan sa pinag-iinuman nila. Nataon din noong tungkol sa matanda ang pinag-uusapan nila, kaya para makapagpasikat, kinumpronta yon ng kuya niya. Dahil sa wala namang kaide-ideya ang matandang yon, tumigil yon at nakipag-usap. Unang pagtatanong pa lamang ng kapatid ni Suad, purong mura na at paninindak ang inabot nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nanatili pa rin kalmado ang matanda habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Maya-maya pa, nang akmang aalis na ito, bigla namang hinila ng kanyang kapatid ang balikat nito at sabay sigaw ng malakas, kalakip ng pagsapak nito sa mismong mukha ng matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ng kanyang kapatid, napaatras yon ng bahagya at halos mapaluhod na yon sa kinatatayuan nito. Dahil dito, bahagya namang nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Inakala kasi nilang may gagawin ito, pero umalis lang ito ng tahimik. Matapos namang marinig ni Suad ang kabuuan ng istorya, dali-dali naman niyang tinawag ang asawa nito. Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang ginawa niya, pilit naman itong tinakpa ng kanyang bibig na parabang ayaw nitong ipaalam ang mga nangyari sa kanyang asawa. Pagsilay naman niya rito, narinig naman niya itong nagwika sa kanya ng, "Huwag mo nang sabihin sa asawa ko. Ikaw talaga, Suad.
Masyado kang pakialamero. Lakad na. Dali mo na ako sa silid ko. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga nila ang silid nito, kung saan doon bumungad sa kanila yung asawa ng kanyang kapatid na nagliligpit na ng gamit. Pagsilay naman ni Suad sa ginagawa nito, agad naman niya itong pinigilan habang pinapaliwanagan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi nagpapigil ang babaeng yon. Umalis ito ng 10 oras sa pamamahay nila kasama yung mga anak ng kapatid niya. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito, napaupo na lamang siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ang kapatid niyang lunod na lunod pa sa alak. Sa sobrang dami din ng kanyang iniisip, halos hindi na niya malaman kung ano ang pinakamaganda niyang gawin. Sa totoo lang, pinuno, gustong-gusto ng layasan ni Suad ang kanyang kapatid noong mga oras na yon. Pero, nang akmang tatayo na siya para magbalot ng kanyang mga dala, narinig naman niya itong nagwika sa kanya ng, "Ano? Pati ikaw aalis din ba? Pagkatapos niyo akong pakinabangan at kuhanan ng pera, iiwan niyo na lang ako ng ganito? Mga wala kayong utang na loob. Nung kayo ang walang-wala, nandyan ako sa inyong tabi. Tapos ngayon ako naman ang nangangailangan. Iiwan niyo ako?" Nang marinig naman ni Suad ang sinabi ng kanyang kapatid, lahat ng pagtatangka niyang lumayas sa pamamahay nito ay bigla na lamang naglaho. Kahit anuman kasi ang isipin niya, hindi niya maipagkakailang may punto ang sinabi ng kapatid niya. Upang mapatunayan namang mali yun ang hinala, mahinahon naman siyang lumapit dito habang sumasagot doon ng, "Ibahin mo ako, kuya. Hindi kita iiwan. Sige na, magpahinga ka na muna dyan at magsasara lang ako ng bahay. Bukas na lang tayo mag-usap kapag normal ka na." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang tumungo sa sala para ayusin ang lahat ng gamit na nagkalat. Isinarado din niya ng maayos ang pinto nang sa gayoy walang makakapasok sa loob sa kasagsaga ng kanilang pamamahinga. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya itong si Andres na tulalang nakaupo sa labas ng bahay. Yung hawak-hawak nitong kape, hindi nito nababawasan gawa ng yung isip niya para bang napakalayo ng pinupuntahan. Nang masipat naman ni Suad ang ginagawa ng kanyang kapatid, walang pag-aatubili naman niya yung nilapitan para kausapin. Pagkarinig naman ito ng kanyang mga sinabi, napabuntong hininga lang naman yon habang dahan-dahang napapasilay sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, lubos naman siyang nagpasalamat nang mapansin niyang nasa katinoan na ang kapatid niya. Dahil dito, direkta naman niyang inilahad ang kagustuhan niyang humingi yun ng tawad sa matandang kanyang sinapak. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang sila'y magkapatawaran. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, ibinigay niya rito ang pinakamagandang payo na sa alam niyang tama. Nakinig naman noon ang kapatid niya pero ani nito, hindi pa yon ang tamang oras para humingi ng tawad sa matanda. Bukod kasi sa bago lang ang nangyari, paniguradong magiging agresibo din ito sa oras na sinubukan nila yung puntahan para kausapin. Ang plano noon ng kanyang kapatid, palipasin muna ang 1 linggo bago yun bisitahin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa nais nitong mangyari. Kahit papaano kasi,
May punto rin ang plano nito, kaya na may pinili niya doong sumunod. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, pinilit nilang ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Kahit pakiramdam nila noong napakaluwag ng bahay, sinubukan pa rin nila doong tumira kahit silang dalawa lang. Ayon kay Suad na, mula umaga hanggang hapon, patuloy siyang kinausap ng kanyang kapatid. May mga pagkakataong umiiyak din ito, gawa ng lubos siyang natatakot para sa magiging kahihinatnan ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Dagdag pa ng kapatid niya na sa oras na magkabalikan sila, tatalikuran na niya ang pagiging isang manginginom. Pipiliin niya ring manatili sa kanilang tahanan para makasama ang kanyang mag-iina buong maghapon. Matapos naman yung marinig ni Suad, agad naman niya itong nilapitan habang sumasagot dito ng, "Maganda yung naisip mo, kuya. Pero sana, noon mo pa yan ginawa. Ilang beses na kitang pinayuhan pero minamasama mo ang mga sinasabi ko. Kung nakinig ka lang sana, hindi mangyayari to. Kilala ko ang asawa mo. Napakahirap ng suyuin. Kaya nasisiguro kong hindi lang linggo ang kinakailangan mong tiisin bago kayo magkabalikan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, wala namang naisagot dito ang kanyang kapatid. Kahit ano kasi ang gawin nito, aminado itong may punto ang mga bagay na kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin siyang pumasok para maghanda ng hapunan nila. Napansin niya kasi noong papalubog na ang araw, kaya na may kinakailangan na nilang pumasok para makaiwas. Sa pagsapit naman ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Ayon sa kanya, sukang-suka na siya noon sa mga sinasabi ng kanyang kuya, pero pinipilit niya itong pagtiyagaan at kausapin. Sa mga oras kasing yon, nasisiguro ni Suad, siya lang ang taong makakatulong dito. Pagtungtong naman ng tulugan, kanya-kanya na silang pumanhik sa kanilang mga silid para magpahinga. Akala niya noon, magiging maganda ang pamamahinga nila pero hindi pa man sumasapit ang hating gabi, bigla na lamang siyang napabalikwas nang may marinig siyang parang umuungol sa loob ng bahay nila. Akala nga niya noon kung ano lang ang ginagawa ng kapatid niya pero habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin kakaiba ang ungol na kanyang naririnig. Ayon kay Suad, may hahalin tulad mo ang ungol na yon sa isang taong kakatapos lang maaksidente. Sa tono ng boses nito, para na yung malapit mamatay. At ang mas nagbigay pa noon ng takot sa katawan niya ay nung marinig niya ang boses ng lalaki na binabanggit ang pangalan niya. Hindi siya sigurado pero parang humihingi yun ng tulong. Dahil dito, agad naman niyang kinuha ang kawayang ginagamit niya sa pagbukas ng bintana, sabay tungo sa may bandang pasilyo patungo sa sala. Yung paumagahan kasi nilang gasera noon, nakalagay sa sala pero dahil sa laki nito, abot na abot ng liwanag nito ang pintuan ng kanyang silid. Matapos naman niyang maaninag ang liwanag, tahimik naman niya itong sinundan hanggang sa dahan-dahan na siyang lumalapit sa may bandang silid ng kanyang ama. Pagtigil naman niya sa harapan ng pinto, laking gulat na lamang niya nang muli niyang marinig ang pag-ungol nito sa loob ng silid na yon. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong binuksan kung saan doon tumambad sa kanya
ang matandang ginulpe ng kanyang kapatid. Noong una, inakala niyang namamalikmata lang siya pero pagsipat niyang hawak-hawak nito ang leeg ng kuya niya, doon na siya nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Pagsilay naman ng nilalang, abot tenga ang ngisi nito, sabay wika sa kanya ng, Suad, pasensya ka na kung hindi ako kumatok kanina. Malaki ang utang ng kapatid mo sa akin. Kinakailangan ko na itong singilin. Alam kong kilala mo kung sino ako. Payo ko sa iyo para hindi ka mapahamak. Huwag mong ipagsabi ang mga nakita mo. Isipin mo, dapat lang naman to sa kapatid mo, hindi ba? Malupit siya sa kanyang kapwa. Nakatagpo siya ng katapat. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dahan-dahan naman itong pinilipit ang ulo ng kuya niya, dahilan para umangat ang katawan nito. Kahit hinang-hina na yon, patuloy pa rin itong nilalabanan ang puwersa ng matanda sa pamamagitan ng paghawak sa mga daliri nito. Subalit, kahit anong gawin ng kapatid niya noong mga oras na yon, sadyang hindi ito sapat. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatili pa ring nakatayo si Suad sa harapan nito. Gawa ng matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, bigla na lamang namanhid yung kanyang mga binti. Pilit niya yung sinusubukang igalaw pero masyado itong imposible. Dahil sa pangyayaring yon, pakiramdam niya, matutulad din siya sa sasapitin ng kuya niya. Ngunit, nang masipat niya itong puwersahang ipinapasok ang kamay nito sa bunganga ng kanyang kapatid, unti-unti naman niyang naramdaman ang pagbalik ng lakas ng kanyang binti. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinugod ang nilalang na yon at kasabay nito ang paulit-ulit niya roong pagpalo ng hawak niyang kawayan. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang ginawa, buong puwersa naman siya nitong sinalubong para sana'y paslangin. Pero dahil sa lakas ng kanyang mga hataw, wala na rin yung nagawa kundi ang umatras hanggang sa mabitawan na nito ang kanyang kapatid. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, wala pa ring nagagawa ang nilalang na yon kundi magtago sa kanyang mga braso. Sinubukan din siya nitong pasukan ng tigalpo pero hindi yun umubra dahil sa nararamdaman niyang galit sa ginawa nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng nilalang na matatalo na siya ni Suad, napilitan itong tumalon mula sa bintana. Pagbagsak naman ito sa bakuran ng kanilang bahay, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo papalayo. Matapos ang pangyayaring yon, nakaramdam naman siya ng panghina ng katawan, dala ng matinding takot na minsan niyang naramdaman. Dahil dito, pansamantala muna siyang nagpahinga sa tabi ng kanyang kapatid. Nataon naman kasing wala siya doong nakitang delikadong sugat, kaya inakala niyang ayos lang naman ito. Ilang oras pa ang dumaan, nang magkaroon na rin ng malay ang kapatid niya, agad naman siya nitong tinawag para hinga ng tulong. Hindi pa kasi nito kayang maigalaw ang kanyang mga galamay sa kadahilanang mahigpit ang ginawang pagkakahawak doon ng nilalang noong mga oras na hawak pa nito ang kanyang kapatid. Dala naman ng matinding pagkabahala ni Suad, dali-dali naman niya itong nilapitan para tulungan. Paghawak naman niya sa may bandang bewang nito, laking gulat na lamang niya nang masalat niya ang isang napakalaking butas. Hindi niya mawari kung papaano yon nangyari, pero base sa kanyang mga nahawakan, umabot ang pinsalang yon hanggang buto.
Dahil sa kanyang mga nalaman, mabilis naman niya itong iniratay sa higaang malapit sa kanila, habang paulit-ulit itong tinatanong ukol sa mga nararamdaman nito. Akala niya masasagot yon ng kanyang kapatid, pero nagkamali siya. Namamanhid pa kasi noon ang buong katawan nito, kaya pakiramdam nito walang pinsala ang katawan niya. Hindi naglaon, dahan-dahan ang nasilayan ni Suad ang pag-agos ng natitira nitong dugo sa higaan. Unti-unti na ring namumutla ang mukha nito, kaya ang ginawa niya, lagyan muna yon ng tela upang mapigilan ang pag-apaw nito. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na tumungo sa baryo. Hihingi lang sana siya noon ng tulong sa mga manggagamot, pero di pa man siya nakakapasok ng sentro, nasipat niya ang matandang nakaalitan ng kuya niya na paika-ikang naglalakad sa kalsada. Marami rin yung tinamong galos sa katawan at sa estado nito para yung binugbog ng kung sino. Pagsilay naman ng matanda kay Suad, nagpatuloy lang naman yon sa paglalakad na parabang wala itong napansing bumubuntot sa kanya. Dahil dito, hinayaan lang naman yon ni Suad, pero pagtama ng liwanag sa katawan nito, nasipat niya ang iilang piraso ng balat ng kawayan na nakabaon sa katawan nito. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niya itong hinabol habang patuloy itong pinaghahataw ng kanyang hawak. Kapag nakakakuha rin siya ng malalaking tipak ng bato sa lupa, paulit-ulit niya yung pinagbababato hanggang sa tamaan na yon sa katawan at sa ulo. Sa pagdating naman nila sa sentro, bumungad sa kanya yung iilang grupo ng mga manginginom na nasa labas ng tindahan. Hindi pa man sila doon nakakalapit, alam na niyang nasipat na sila ng mga panauhing yon, pero hindi pa rin nagbago ang kanyang pakay. Sa isip-isip niya, ayos lang kung pagtutulungan siya ng mga ito, basta ba'y mapatay niya ang matandang yon. Naniniwala kasi siyang babalikan sila nito sa oras na manumbalik na ang orihinal nitong lakas. Makalipas pa ang ilang minuto nilang habulan, tuluyan na nga niya yung naabutan matapos itong tamaan ng dalawang malaking tipak ng bato sa ulo. Pagbagsak naman ng matanda sa lupa, agad naman yung humingi ng tulong sa mga manginginom na parabang yon ang biktima noong mga oras na yon. Dahan-dahan na rin yung gumagapang papalapit habang pilit naman itong iniinda ang mga natamo nitong pinsala buhat sa kawayang dala niya. Nang mapansin naman ni Suad ang binabalak nito, hindi na rin siya nag-alangang yon ay lapitan para hatawin ng kawayan. Sa loob ng ilang minuto niyang paghataw dito, halos wala namang nagawa ang mga manginginom kundi ang tumingin sa mga pinaggagawa niya. Kung hindi pa noon dumaan ang mga tanod sa lugar, hindi pa siya nito tuluyang mapapakalma. Nang mailayo na si Suad sa matandang yon, agad naman itong dinala sa bahay pagamutan. Ang kaso lang, bago makarating doon ang matanda, idineklara na yung patay ng manggagamot. Marami kasi yung tinamong pinsala sa katawan na siyang naging sanhi upang bawian yon ng buhay. Nabanggit din ng mga doktora na pinag-isipan talaga nila ang pagpatay sa matanda. Gawa ng base sa mga pamamaraan ng pagpalo nito, wala itong balak na iwan yon ng buhay. Matapos naman itong mailahad, noon ding mismong gabi, dinala sa presinto itong si Suad. Sinubukan na rin niya doong magpaliwanag ng kanyang panig, pero hindi yon sapat upang siya ay mapawalang sala.
Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, alalang-alala na talaga siya sa kalagayan ng kapatid niya. Nataon kasi noong wala pa siyang balita ukol dito, gawa ng wala naman yung kasama sa tahanan nila. Upang hindi na siya gaanong mapaisip, ipinasa Diyos niya na lang ang nangyari rito. Umaasa siya noong may mapapadaang kababaryo nila sa pamamahay ng kapatid niya na siya namang tumulong dito para madala yon sa bahay pagamutan. Subalit, taliwas sa kanyang inaasahan, nabalitaan na lamang niyang patay na yung kuya niya. Natagpuan niyo ng asawa nitong lumayas 2 araw matapos siyang maikulong. Dahil sa mga nangyari, nagdulot naman ito ng matinding lungkot para kay Suad. Sinisi niya talaga noon ang mga humuli sa kanya, sa kadahilan ng isa yon sa mga dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Halos ilang beses niya rin yung pinagplanuhang gantihan, pero sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang kaso niya kasing kinakaharap, sapat na para ikulong siya ng ilang taon sa bilangguan. Dahil sa naging pasya ng korte, taus-puso naman itong tinanggap ni Suad. Lumipas pa ang mga araw sa bilangguan, may nakilala siyang isang matanda na nakapagbigay linaw sa kanya ukol sa krimeng ginawa niya. Ayon dito, kaya niya napaslang ang aswang na yon ay dahil yung kawayang inihataw niya rito ay isang uri ng kawayang nakamamatay para sa mga aswang. Noong unang beses pa lang na nagtamo ng pinsala doon ng matanda, naging kritikal na ang buhay nito. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit hindi na nito nagawa pang makalaban. Dagdag pa nito na kahit papaano maswerte pa rin si Suad, gawa ng kung nagkamali siya ng armas na kinuha, paniguradong silang dalawa ang mamamatay noong mismong gabing yun. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tila bang nagkaroon na ng kasagutan ang lahat ng kanyang katanungan. Sa paglipas pa ng mga taon, natutunan na rin niya ang pamumuhay bilang isang bilanggo. Nung makalaya na itong si Suad Pinuno, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang buhay kahit hindi na niya kasama ang kanyang kuya. Sa katagalan ng pagtatrabaho, nakahanap na rin siya ng babaeng mamahalin na kalaunay naging ilaw ng tahanan ng pamilyang binuo niya. Alam niyo, Pinuno, hanggang sa kamatayan ni Suad, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga napagkukwentuhan nito na ang uri ng kahoy na kanyang nadampot ay ang pinakamabisang sandata sa pagkitil ng buhay ng aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing, no? Hindi ko inaasahan yun. Ako, ang nasa isip ko, ang magiging ending nito, parang yung mga typical na nagiging kwento natin, na itong lahi na to, merong lahi talaga ng mga mamamatay aswang. Pero hindi pala, no? Jackpot, sinwerte itong si Suad na yung kahoy na napulot niya, kung ano man yun, hindi sinabi sa kwento natin, yun pala talaga yung pinakamabisang pangpatay sa mga aswang. Kasi ako nagtaka ako Diba, ordinaryong tao lang naman tong magkapatid. Wala nga nabanggit tungkol sa mga albularyo o antingero sa lahi nila. Pero nagawa niyang makapatay ng aswang. Diba? So, yun pala yung dahilan nun. Na yun napulot niyang kahoy, pinakamabisang pamatay ng aswang. Sayang lang talaga kasi hindi nabanggit kung anong klaseng kahoy yun Pero ako, sa palagay ko, pwedeng sinukuan. Diba? O pwedeng yung kahoy na yun may basbas talaga yun ng mga diwata. Tapos siya talaga nga yung pinakamabisang pampatay sa aswang. Hindi lang siguro alam ni Suad yung tawag or yung nagpadala ng kwento, hindi alam yung tawag kaya hindi nalagay sa kwento natin.
Pero sayang, ganda sana kung nalagay yun kasi bagong kaalaman natin yun eh. Pero ako sa sitwasyon ni Suad, sobrang nakakalungkot yun. Ubus yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Tapos kinulong ka pa. Parang ang saklap lang, parang nakakabaliw yun. Na nasa loob ka ng kulungan, wala ka magawa para bigyan ng maayos na libing yung kamag-anak mo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tio Suad. Taong 1960. Salvacion, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira si Tio Suad sa bahay ng kanyang kapatid na si Andres. Halos mag-iisang dekada na rin siya doong nakatira, magmula noong namayapa ang nanay nila. Hindi naman siya gaanong nahihiya sa kanyang kapatid. Gawa ng noon pa man, nangako na yun sa kanya na kahit may asawa na ito, tutulong at tutulong pa rin yun sa kanila sa kahit na anong aspeto. Napakabait ng kapatid niyang yon. Sa puntong lahat ng ginagawa niya sa buhay, ayos lang. Uminom siya, wala yung problema. Kahit anong bisyo, ganun din. Basta siguraduhin niya, may panggasto siya sa kanyang sarili. Hindi rin siya obligadong magbigay ng ambag sa bahay. Basta bay, kapag may pagkain, wag na wag siyang magrereklamo. Ayaw kasi ng kanyang kapatid ang ganoong ugali, gawa ng pakiramdam nito, naliliita ng pinapakain niya sa kanyang kinikita. Upang maiwasan ng ganon, iniiwasan na niyang magreklamo pa. Alam niya kasing lahat naman ng tao ay may hindi kaaya-ayang pag-uugali, kaya imbis na kontrahin ito, mas mainam na sabayan na lamang yon para wala ng gulo. Dahil sa matanda ng ilang taon nitong si Andres, yun palagi ang nasusunod sa kanila. Ito ang nagdidikta ng kanyang mga gagawin, lalong-lalo na pag nasa trabaho. Ayon kay Suad, isa sa kinagagalitan niya sa kuya niya ay yung pagiging mainiti ng ulo nito. Yung tipong kapag hindi maganda ang nararamdaman nito, wala kang karapatan na yon ay kausapin kahit gaano man kaimportante ang mensaheng dala mo. Pagtatapat pa niya na dahil sa pag-uugaling yon, ilang beses na rin silang nagtalo at nag-away. Muntik-muntika na nga siyang lumayas sa pamamahay nito. Mabuti na lang pinigilan siya ng asawa ng kapatid niya. Dagdag pa ni Suad na mabisyo rin ng kapatid niyang yon. Kaya kapag nakikipag-inuman ito sa baryo, halos abuti na yon ng hating gabi sa bahay ng kanyang barkada. Wala itong pakialam sa mga anak nito na para bang wala yung sariling pamilya. Dahil sa ganun itong pag-uugali, paulit-ulit naman niya itong pinapaliwanagan ukol sa mga bagay na inaakala niyang tama. Subalit, imbis na makinig sa kanya ang kanyang kapatid, papiloso naman yung sumasagot sa kanya. Ani nito, walang karapatan si Suad na pagsalitaan niyo ng ganon dahil nakatira ito sa kanyang tahanan. Mariin din itong inilahad na kahit anong gawin niyang pagpapaliwanag, hinding-hindi ito susunod sa kanya. Dahil sa mga naging rason nito, wala naman siyang nagagawa kundi yon ay hayaan. Halos gabi-gabi na nga noon nag-aaway ang mag-asawa hanggang sa dumating ang puntong narindi na siya at pinili na niyang magpatay mali siya. Wala na siyang pakialam noon sa kanyang kapatid at ang tanging importante para sa kanya noong mga oras na yon
ay ang makapag-ipon at makaalis sa mismong tahanan nito. Akala niya madali niyang makakalimutan ng lahat ng pinagsamahan nila. Pero 2 araw bago siya umalis sa pamamahay nito, napansin niyang para yatang wala sa sarili yung kanyang kapatid. Bukod kasi sa hindi yun gaanong nagtatrabaho, palagi na lang itong tulala tapos hindi makausap. Yung asawa nito, halos umapoy na talaga noon sa galit, ngunit di pa rin ito nakikinig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos umabot na sa hiwalayan ang kanilang pinag-aawayan. Imbis din na mabahala ang kapatid niya, tinatanguan lang nito ang kanyang asawa na para bang wala yung pakialam. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala munang niliban ni Suad ang kanyang planong lumayas. Ayaw niya naman kasing umalis nang nasa ganoong estado ang kanyang kapatid. Gawa ng kahit bali-balik ta rin man ang mundo, alam niyang napakalaki ng naitulong nito. Isang gabi, nang magkaroon na siya ng lakas para yon ay kausapin, matyaga naman niya yung hinintay sa labas ng bahay nito. Mag-aalas 9 na noon pero di niya pa rin nakikita yung anino ng kuya niya. Akala nga niya noon, hindi na yon darating, ngunit pagkaraan pa ng ilang minutong paghihintay, dumating ito kasama ang isa sa matalik nitong kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, napansin naman noon ni Suad na parabang pasuray-suray ito sa paglalakad. Animoy, wala din yun sa kanilang mga sarili dahil sa matinding pagkalulong sa alak. Kahit alam niyang hindi sila makakapag-usap ng formal, pinili niya pa rin gawin ang kanyang nais mangyari. Sa isip-isip niya, wala naman doong mawawala kung susubukan niya. Naniniwala rin siyang kahit lasing ito, naririnig nito ang mga bagay na hangad niyang iparating. Sa paglapit naman ni Andres sa kanyang kinaroroonan, agad namang lumapit ang kaibigan nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Oy Suad, ikaw na ang bahala sa kapatid mong to, ha? Ay nako, wala talaga yung kadala-dala. Pagpasensyahan nyo na lang. At nga pala, may nakaaway ang matanda sa baryo kanina. Pakisabi na lang din sa kanyang asawa." Matapos naman yung mailahad ng kaibigan nito, agad naman itong ipinagtapat sa kanya na sinapak ng kanyang kapatid ang matandang yon. Wala naman yung kaso kung iisipin. Ang problema, yung matandang napagdiskitahan ni Andres, kuno-kunong aswang sa lugar nila. Labis ding nabahala doon ang kaibigan nito sa kadahilan ng imbis na lumaban o sumagot ang matanda, tahimik lang yung naglakad papalayo habang pinupunasan ang dugo nito sa bibig. Dagdag pa nito na kaya yun napagdiskitahan ng kuya niya ay dahil sa pabalik-balik yung dumaraan sa pinag-iinuman nila. Nataon din noong tungkol sa matanda ang pinag-uusapan nila, kaya para makapagpasikat, kinumpronta yon ng kuya niya. Dahil sa wala namang kaide-ideya ang matandang yon, tumigil yon at nakipag-usap. Unang pagtatanong pa lamang ng kapatid ni Suad, purong mura na at paninindak ang inabot nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nanatili pa rin kalmado ang matanda habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Maya-maya pa, nang akmang aalis na ito, bigla namang hinila ng kanyang kapatid ang balikat nito at sabay sigaw ng malakas, kalakip ng pagsapak nito sa mismong mukha ng matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ng kanyang kapatid, napaatras yon ng bahagya at halos mapaluhod na yon sa kinatatayuan nito. Dahil dito, bahagya namang nabalot ng katahimikan ang buong paligid.
Inakala kasi nilang may gagawin ito, pero umalis lang ito ng tahimik. Matapos namang marinig ni Suad ang kabuuan ng istorya, dali-dali naman niyang tinawag ang asawa nito. Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang ginawa niya, pilit naman itong tinakpa ng kanyang bibig na parabang ayaw nitong ipaalam ang mga nangyari sa kanyang asawa. Pagsilay naman niya rito, narinig naman niya itong nagwika sa kanya ng, Huwag mo nang sabihin sa asawa ko. Ikaw talaga, Suad. Masyado kang pakialamero. Lakad na. Dali mo na ako sa silid ko. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga nila ang silid nito, kung saan doon bumungad sa kanila yung asawa ng kanyang kapatid na nagliligpit na ng gamit. Pagsilay naman ni Suad sa ginagawa nito, agad naman niya itong pinigilan habang pinapaliwanagan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi nagpapigil ang babaeng yun. Umalis ito ng 10 oras sa pamamahay nila kasama yung mga anak ng kapatid niya. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito, napaupo na lamang siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ang kapatid niyang lunod na lunod pa sa alak. Sa sobrang dami din ng kanyang iniisip, halos hindi na niya malaman kung ano ang pinakamaganda niyang gawin. Sa totoo lang, pinuno, gustong-gusto ng layasan ni Suad ang kanyang kapatid noong mga oras na yon. Pero nang akmang tatayo na siya para magbalot ng kanyang mga dala, narinig naman niya itong nagwika sa kanya ng, Ano? Pati ikaw aalis din ba? Pagkatapos niyo akong pakinabangan at kuhanan ng pera, iiwan niyo na lang ako ng ganito. Mga wala kayong utang na loob. Nung kayong walang-wala, nandyan ako sa inyong tabi. Tapos ngayon ako naman ang nangangailangan. Iiwan niyo ako? Nang marinig naman ni Suad ang sinabi ng kanyang kapatid, lahat ng pagtatangka niyang lumayas sa pamamahay nito ay bigla na lamang naglaho. Kahit anuman kasi ang isipin niya, hindi niya maipagkakailang may punto ang sinabi ng kapatid niya. Upang mapatunayan namang mali yun ang hinala, mahinahon naman siyang lumapit dito habang sumasagot doon ng, Ibahin mo ako, kuya. Hindi kita iiwan. Sige na, magpahinga ka na muna dyan at magsasara lang ako ng bahay. Bukas na lang tayo mag-usap kapag normal ka na. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang tumungo sa sala para ayusin ang lahat ng gamit na nagkalat. Isinarado din niya ng maayos ang pinto, nang sa gayoy walang makakapasok sa loob sa kasagsaga ng kanilang pamamahinga. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya itong si Andres na tulalang nakaupo sa labas ng bahay. Yung hawak-hawak nitong kape, hindi nito nababawasan gawa ng yung isip niya para bang napakalayo ng pinupuntahan. Nang masipat naman ni Suad ang ginagawa ng kanyang kapatid, walang pag-aatubili naman niya yung nilapitan para kausapin. Pagkarinig naman ito ng kanyang mga sinabi, napabuntong hininga lang naman yon habang dahan-dahang napapasilay sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, lubos naman siyang nagpasalamat nang mapansin niyang nasa katinoan na ang kapatid niya. Dahil dito, direkta naman niyang inilahad ang kagustuhan niyang humingi yun ng tawad sa matandang kanyang sinapak. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang sila'y magkapatawaran. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, ibinigay niya rito ang pinakamagandang payo na sa alam niyang tama.
Nakinig naman noon ang kapatid niya pero ani nito, hindi pa yon ang tamang oras para humingi ng tawad sa matanda. Bukod kasi sa bago lang ang nangyari, paniguradong magiging agresibo din ito sa oras na sinubukan nila yung puntahan para kausapin. Ang plano noon ng kanyang kapatid, palipasin muna ang 1 linggo bago yun bisitahin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa nais nitong mangyari. Kahit papaano kasi, may punto rin ang plano nito, kaya na may pinili niya doong sumunod. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, pinilit nilang ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Kahit pakiramdam nila noong napakaluwag ng bahay, sinubukan pa rin nila doong tumira kahit silang dalawa lang. Ayon kay Suad na, mula umaga hanggang hapon, patuloy siyang kinausap ng kanyang kapatid. May mga pagkakataong umiiyak din ito, gawa ng lubos siyang natatakot para sa magiging kahihinatnan ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Dagdag pa ng kapatid niya na sa oras na magkabalikan sila, tatalikuran na niya ang pagiging isang manginginom. Pipiliin niya ring manatili sa kanilang tahanan para makasama ang kanyang mag-iina buong maghapon. Matapos naman yung marinig ni Suad, agad naman niya itong nilapitan habang sumasagot dito ng, "Maganda yung naisip mo, kuya. Pero sana, noon mo pa yan ginawa. Ilang beses na kitang pinayuhan pero minamasama mo ang mga sinasabi ko. Kung nakinig ka lang sana, hindi mangyayari to. Kilala ko ang asawa mo. Napakahirap ng suyuin. Kaya nasisiguro kong hindi lang linggo ang kinakailangan mong tiisin bago kayo magkabalikan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, wala namang naisagot dito ang kanyang kapatid. Kahit ano kasi ang gawin nito, aminado itong may punto ang mga bagay na kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin siyang pumasok para maghanda ng hapunan nila. Napansin niya kasi noong papalubog na ang araw, kaya na may kinakailangan na nilang pumasok para makaiwas. Sa pagsapit naman ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Ayon sa kanya, sukang-suka na siya noon sa mga sinasabi ng kanyang kuya, pero pinipilit niya itong pagtiyagaan at kausapin. Sa mga oras kasing yon, nasisiguro ni Suad, siya lang ang taong makakatulong dito. Pagtungtong naman ng tulugan, kanya-kanya na silang pumanhik sa kanilang mga silid para magpahinga. Akala niya noon, magiging maganda ang pamamahinga nila pero hindi pa man sumasapit ang hating gabi, bigla na lamang siyang napabalikwas nang may marinig siyang parang umuungol sa loob ng bahay nila. Akala nga niya noon kung ano lang ang ginagawa ng kapatid niya pero habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin kakaiba ang ungol na kanyang naririnig. Ayon kay Suad, may hahalin tulad mo ang ungol na yon sa isang taong kakatapos lang maaksidente. Sa tono ng boses nito, para na yung malapit mamatay. At ang mas nagbigay pa noon ng takot sa katawan niya ay nung marinig niya ang boses ng lalaki na binabanggit ang pangalan niya. Hindi siya sigurado pero parang humihingi yun ng tulong. Dahil dito, agad naman niyang kinuha ang kawayang ginagamit niya sa pagbukas ng bintana, sabay tungo sa may bandang pasilyo patungo sa sala. Yung paumagahan kasi nilang gasera noon, nakalagay sa sala pero dahil sa laki nito,
Abot na abot ng liwanag nito ang pintuan ng kanyang silid. Matapos naman niyang maaninag ang liwanag, tahimik naman niya itong sinundan hanggang sa dahan-dahan na siyang lumalapit sa may bandang silid ng kanyang ama. Pagtigil naman niya sa harapan ng pinto, laking gulat na lamang niya nang muli niyang marinig ang pag-ungol nito sa loob ng silid na yon. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong binuksan kung saan doon tumambad sa kanya ang matandang ginulpe ng kanyang kapatid. Noong una, inakala niyang namamalikmata lang siya pero pagsipat niyang hawak-hawak nito ang leeg ng kuya niya, doon na siya nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Pagsilay naman ng nilalang, abot tenga ang ngisi nito, sabay wika sa kanya ng, Suad, pasensya ka na kung hindi ako kumatok kanina. Malaki ang utang ng kapatid mo sa akin. Kinakailangan ko na itong singilin. Alam kong kilala mo kung sino ako. Payo ko sa iyo para hindi ka mapahamak. Huwag mong ipagsabi ang mga nakita mo. Isipin mo, dapat lang naman to sa kapatid mo, hindi ba? Malupit siya sa kanyang kapwa. Nakatagpo siya ng katapat. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dahan-dahan naman itong pinilipit ang ulo ng kuya niya, dahilan para umangat ang katawan nito. Kahit hinang-hina na yon, patuloy pa rin itong nilalabanan ang puwersa ng matanda sa pamamagitan ng paghawak sa mga daliri nito. Subalit, kahit anong gawin ng kapatid niya noong mga oras na yon, sadyang hindi ito sapat. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatili pa ring nakatayo si Suad sa harapan nito. Gawa ng matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, bigla na lamang namanhid yung kanyang mga binti. Pilit niya yung sinusubukang igalaw pero masyado itong imposible. Dahil sa pangyayaring yon, pakiramdam niya, matutulad din siya sa sasapitin ng kuya niya. Ngunit, nang masipat niya itong puwersahang ipinapasok ang kamay nito sa bunganga ng kanyang kapatid, unti-unti naman niyang naramdaman ang pagbalik ng lakas ng kanyang binti. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinugod ang nilalang na yon at kasabay nito ang paulit-ulit niya roong pagpalo ng hawak niyang kawayan. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang ginawa, buong puwersa naman siya nitong sinalubong para sana'y paslangin. Pero dahil sa lakas ng kanyang mga hataw, wala na rin yung nagawa kundi ang umatras hanggang sa mabitawan na nito ang kanyang kapatid. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, wala pa ring nagagawa ang nilalang na yon kundi magtago sa kanyang mga braso. Sinubukan din siya nitong pasukan ng tigalpo pero hindi yun umubra dahil sa nararamdaman niyang galit sa ginawa nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng nilalang na matatalo na siya ni Suad, napilitan itong tumalon mula sa bintana. Pagbagsak naman ito sa bakuran ng kanilang bahay, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo papalayo. Matapos ang pangyayaring yon, nakaramdam naman siya ng panghina ng katawan, dala ng matinding takot na minsan niyang naramdaman. Dahil dito, pansamantala muna siyang nagpahinga sa tabi ng kanyang kapatid. Nataon naman kasing wala siya doong nakitang delikadong sugat, kaya inakala niyang ayos lang naman ito. Ilang oras pa ang dumaan, nang magkaroon na rin ng malay ang kapatid niya, agad naman siya nitong tinawag para hinga ng tulong. Hindi pa kasi nito kayang maigalaw ang kanyang mga galamay sa kadahilan ng mahigpit ang ginawang pagkakahawak doon ng nilalang
noong mga oras na hawak pa nito ang kanyang kapatid. Dala naman ng matinding pagkabahala ni Suad. Dali-dali naman niya itong nilapitan para tulungan. Paghawak naman niya sa may bandang bewang nito, laking gulat na lamang niya nang masalat niya ang isang napakalaking butas. Hindi niya mawari kung papaano yon nangyari, pero base sa kanyang mga nahawakan, umabot ang pinsalang yon hanggang buto. Dahil sa kanyang mga nalaman, mabilis naman niya itong iniratay sa higaang malapit sa kanila, habang paulit-ulit itong tinatanong ukol sa mga nararamdaman nito. Akala niya masasagot yon ng kanyang kapatid, pero nagkamali siya. Namamanhid pa kasi noon ang buong katawan nito, kaya pakiramdam nito walang pinsala ang katawan niya. Hindi naglaon, dahan-dahan ang nasilayan ni Suad ang pag-agos ng natitira nitong dugo sa higaan. Unti-unti na ring namumutla ang mukha nito, kaya ang ginawa niya, lagyan muna yon ng tela upang mapigilan ang pag-apaw nito. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na tumungo sa baryo. Hihingi lang sana siya noon ng tulong sa mga manggagamot, pero di pa man siya nakakapasok ng sentro, nasipat niya ang matandang nakaalitan ng kuya niya na paika-ikang naglalakad sa kalsada. Marami rin yung tinamong galos sa katawan at sa estado nito para yung binugbog ng kung sino. Pagsilay naman ng matanda kay Suad, nagpatuloy lang naman yon sa paglalakad na parabang wala itong napansing bumubuntot sa kanya. Dahil dito, hinayaan lang naman yon ni Suad, pero pagtama ng liwanag sa katawan nito, nasipat niya ang iilang piraso ng balat ng kawayan na nakabaon sa katawan nito. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niya itong hinabol habang patuloy itong pinaghahataw ng kanyang hawak. Kapag nakakakuha rin siya ng malalaking tipak ng bato sa lupa, paulit-ulit niya yung pinagbababato hanggang sa tamaan na yon sa katawan at sa ulo. Sa pagdating naman nila sa sentro, bumungad sa kanya yung iilang grupo ng mga manginginom na nasa labas ng tindahan. Hindi pa man sila doon nakakalapit, alam na niyang nasipat na sila ng mga panauhing yon, pero hindi pa rin nagbago ang kanyang pakay. Sa isip-isip niya, ayos lang kung pagtutulungan siya ng mga ito, basta ba'y mapatay niya ang matandang yon. Naniniwala kasi siyang babalikan sila nito sa oras na manumbalik na ang orihinal nitong lakas. Makalipas pa ang ilang minuto nilang habulan, tuluyan na nga niya yung naabutan matapos itong tamaan ng dalawang malaking tipak ng bato sa ulo. Pagbagsak naman ng matanda sa lupa, agad naman yung humingi ng tulong sa mga manginginom na parabang yon ang biktima noong mga oras na yon. Dahan-dahan na rin yung gumagapang papalapit habang pilit naman itong iniinda ang mga natamo nitong pinsala buhat sa kawayang dala niya. Nang mapansin naman ni Suad ang binabalak nito, hindi na rin siya nag-alangang yon ay lapitan para hatawin ng kawayan. Sa loob ng ilang minuto niyang paghataw dito, halos wala namang nagawa ang mga manginginom kundi ang tumingin sa mga pinaggagawa niya. Kung hindi pa noon dumaan ang mga tanod sa lugar, hindi pa siya nito tuluyang mapapakalma. Nang mailayo na si Suad sa matandang yon, agad naman itong dinala sa bahay pagamutan. Ang kaso lang, bago makarating doon ang matanda, idineklara na yung patay ng manggagamot. Marami kasi yung tinamong pinsala sa katawan na siyang naging sanhi
upang bawian yon ng buhay. Nabanggit din ng mga doktora na pinag-isipan talaga nila ang pagpatay sa matanda. Gawa ng base sa mga pamamaraan ng pagpalo nito, wala itong balak na iwan yon ng buhay. Matapos naman itong mailahad, noon ding mismong gabi, dinala sa presinto itong si Suad. Sinubukan na rin niya doong magpaliwanag ng kanyang panig, pero hindi yun sapat upang siya ay mapawalang sala. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, alalang-alala na talaga siya sa kalagayan ng kapatid niya. Nataon kasi noong wala pa siyang balita ukol dito, gawa ng wala naman yung kasama sa tahanan nila. Upang hindi na siya gaanong mapaisip, ipinasa Diyos niya na lang ang nangyari rito. Umaasa siya noong may mapapadaang kababaryo nila sa pamamahay ng kapatid niya na siya namang tumulong dito para madala yon sa bahay pagamutan. Subalit, taliwas sa kanyang inaasahan, nabalitaan na lamang niyang patay na yung kuya niya. Natagpuan niyo ng asawa nitong lumayas 2 araw matapos siyang maikulong. Dahil sa mga nangyari, nagdulot naman ito ng matinding lungkot para kay Suad. Sinisi niya talaga noon ang mga humuli sa kanya, sa kadahilan ng isa yon sa mga dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Halos ilang beses niya rin yung pinagplanuhang gantihan, pero sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang kaso niya kasing kinakaharap, sapat na para ikulong siya ng ilang taon sa bilangguan. Dahil sa naging pasya ng korte, taus-puso naman itong tinanggap ni Suad. Lumipas pa ang mga araw sa bilangguan, may nakilala siyang isang matanda na nakapagbigay linaw sa kanya ukol sa krimeng ginawa niya. Ayon dito, kaya niya napaslang ang aswang na yon ay dahil yung kawayang inihataw niya rito ay isang uri ng kawayang nakamamatay para sa mga aswang. Noong unang beses pa lang na nagtamo ng pinsala doon ng matanda, naging kritikal na ang buhay nito. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit hindi na nito nagawa pang makalaban. Dagdag pa nito na kahit papaano maswerte pa rin si Suad, gawa ng kung nagkamali siya ng armas na kinuha, paniguradong silang dalawa ang mamamatay noong mismong gabing yun. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tila bang nagkaroon na ng kasagutan ang lahat ng kanyang katanungan. Sa paglipas pa ng mga taon, natutunan na rin niya ang pamumuhay bilang isang bilanggo. Nung makalaya na itong si Suad Pinuno, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang buhay kahit hindi na niya kasama ang kanyang kuya. Sa katagalan ng pagtatrabaho, nakahanap na rin siya ng babaeng mamahalin na kalaunay naging ilaw ng tahanan ng pamilyang binuo niya. Alam niyo, Pinuno, hanggang sa kamatayan ni Suad, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga napagkukwentuhan nito na ang uri ng kahoy na kanyang nadampot ay ang pinakamabisang sandata sa pagkitil ng buhay ng aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing, no? Hindi ko inaasahan yun. Ako, ang nasa isip ko, ang magiging ending nito, parang yung mga typical na nagiging kwento natin, na itong lahi na to, merong lahi talaga ng mga mamamatay aswang. Pero hindi pala, no? Jackpot, sinuwerte itong si Suad na yung kahoy na napulot niya, kung ano man yun, hindi sinabi sa kwento natin, yun pala talaga yung pinakamabisang pangpatay sa mga aswang. Kasi ako nagtaka ako
Diba, ordinaryong tao lang naman tong magkapatid. Wala nga nabanggit tungkol sa mga albularyo o antingero sa lahi nila eh. Pero nagawa niyang makapatay ng aswang. Diba? So, yun pala yung dahilan nun. Na yun napulot niyang kahoy, pinakamabisang pamatay ng aswang. Sayang lang talaga kasi hindi nabanggit kung anong klaseng kahoy yun eh. Pero ako, sa palagay ko, pwedeng sinukuan. Diba? O pwedeng yung kahoy na yun eh, may basbas talaga yun ng mga diwata. Tapos siya talaga nga yung pinakamabisang pampatay sa aswang. Hindi lang siguro alam ni Suad yung tawag or yung nagpadala ng kwento, hindi alam yung tawag kaya hindi nalagay sa kwento natin. Pero sayang, ganda sana kung nalagay yun.